Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kumusta na po kayo? We will continue our lesson about the Jacob's Well Part 3 na po tayo. Jacob's Well Part 3. This is the continuation of our lesson dun sa Part 2. Review muna tayo. Ito po yung ating outline. Meron tayong tatlong parts. Napag-usapan na natin yung Part 1 and Part 2. Yung geographical history and Jesus and the woman of Samaria. Dito sa Part 3, ang pag-uusapan natin is the Samaritans. Marami pang mga subtopic yung pwede natin pag-usapan dito sa Jacob's Well. Subalit, ito lang yung pinili kong topic. Itong tatlong parts na to. Siguro yung ibang topic dyan sa ibang panahon, sa ibang subject na natin pag-uusapan. Maraming salamat po mga kaibigan, kapatiran, kamag-anak at mga kasama ko sa trabaho. Shout out doon sa mga taga SLTI and SLSI doon sa Santa Rosa, Laguna na walang sawang sumusubaybay, nagre-react, nag-heart, nagla-like. Pagpalain kayo ng Panginoon. At dun sa mga nanonood sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Basahin ko yung tatlong verses dito. John chapter 4 verse 28, 29, and 30. The woman then left her water pot and went her way into the city and said unto the men, Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Ito yung continuation ng senaryo sa John chapter 4 na napag-usapan natin last week. Yung nag-uusap, yung Samaritana at ang Panginoon Jesucristo. Doon sa verse 26 na ang Panginoon Jesucristo ay nagpakilala sa Samaritana bilang Mesaya. At this point, nagkaroon ng great difference sa puso ng Samaritana. Ng Samaritana ay naligtas nung oras na yon. At ang katibayan ng kanyang kaligtasan, yung naging action niya after nito. Okay, ito na yon yung verse 28, 29, and 30. Ang istoryang ito ay nabanggit ko na rin sa aking video na ang title ay The Manifestation of a Converted Life. Nailagay ko yung link doon sa YouTube, doon sa description sa ibaba, doon sa part 1. At ilalagay ko uli sa YouTube yung link sa description sa ibaba. Dito sa tatlong versikulo ay pinapakita dito yung malaking conversion outcome nung pagkakaligtas ng babae. Na siya ay umalis hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil sa kanyang matinding kagalakan na nakilala niya ang Mesaya. Pinamalita niya dun sa mga tao sa Samaria yung pagkakakilala niya sa Panginoong Hesukristo. Dun sa verse 29, Come see a man which told me all things that ever I did. Verse 30, nagsamahan naman yung mga tao sa kanya. Ang tanong gaano kalakas o kahusay yung convincing power ng babae para maengganyo niya na sumama sa kanya yung mga taong yon. Yun na hindi sa convincing power ng babae, wala siya noon. Kundi yung kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa puso ng babae noong oras na yon. At gumawa din ng Diyos para yung mga tao sumama sa Kanya at makita nila at makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Sumorkat tayo dun sa John chapter 4 verse 39 to 41. And many of the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And many more believed because of his own word. Ang pagtuunan natin ng pansin, itong dalawang verses, yung verse 40 and 41. Ang sabi, So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. So dito sa Jacob's Well, ay naligtas yung Samaritana at meron pang ibang mga Samaritano na sumampalataya din sa kanya na naligtas din. So yung mga Samaritano ay hinikayat sila mag-stay doon ng 2 araw. I believe ito hindi sa Balundo kundi doon mismo sa community ng mga Samaritans. May inoffer sa kanilang board and lodging. At doon sa verse 41 marami pang nakinig ng mensahe ng Panginoon Jesucristo at naligtas. Sa verse 41 sa ibaba, and many more believed because of His own word. Ang historyang ito ay unique o taliwas dun sa ibang experience ng Panginoon Jesucristo, 10 ng mga apostol.
sa mga Samaritans. Halimbawa, dito sa Luke chapter 9 verse 52 and 53. And sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. Verse 53, and they did not receive him because of his face was as though he would go to Jerusalem. Merong time na nais pumunta ng Panginoon Kristo doon sa Samaritans, doon sa Samaria, para kausapin yung mga Samaritans. Dito sa verse 52 ay nagpadala siya ng first party, okay, ng ilang mga apostol. Subalit doon sa verse 53, doon sa kasunod na verse ay hindi sila tinanggap, ni-reject sila. Subalit yon ay alam ng Panginoon na mangyayari sa kanila. Kasi ang purpose niya talaga ay pumunta ng Jerusalem. Kaya sabi rito, his face was as though he would go to Jerusalem. Bakit kaya inattempt at inutusan ng Panginoon Kristo yung mga apostol na pumunta doon sa Samaria? I believe na kung kaya yun ginawa ng Panginoon ay para ipakita niya dun sa mga apostol niya yung kanyang desire na ma-share ng gospel yung mga Samaritans. Kasi yung gospel ay hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa lahat ng tao sa mundo, kasama yung mga Samaritans. But in the first place, nung binigyan ng instruction ng Panginoon Kristo yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga apostol, ang sabi niya ay dun muna sila sa mga Hudyo. Ito yung verses. Ito ay dalawang grupo ng verses. Okay? Yung una sa taas, yung John 4:22, ito yung nasa Jacob's Well sila. Iba rin yung lugar doon sa ilalim na verses, yung Matthew chapter 10 verse 5 to 6. Basahin ko muna yung sa taas. He worship you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Nakahighlight niya yung salvation is of the Jews. Kaya, bakit nasabi ito? Ang reason dyan ito, yung verses sa ibaba, yung Matthew 10 verse 5 to 6. Ang sabi, these 12, yung 12 apostles, Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Yung lost sheep of the house of Israel ay yung mga lahi ng Hudyo. So, yung unang commission ng Panginoon sa mga apostol ay doon lang sila mag-share sa mga lahi nilang Hudyo, kapwa nila Hudyo, hindi sa Samaritans, hindi Gentiles. Hinighlight ko dyan yung Samaritans tsaka Gentiles. Sa Samaritans, yung mga tao dun sa Samaria, ang Panginoon Kristo, ilang beses lang nagbalik-balik from Jerusalem to Galilee, dumadaan sila sa Samaria, di ba? Yun ang word na Gentiles or Gentile o sa Tagalog Hentil. Ang ibig sabihin nito na ito yung ibang lahi, hindi Hudyo. So kung ikaw ay Amerikano, Pilipino, Chinese, Hentil ang tawag sa'yo, okay? Kung Pilipino ka, Hentil ang tawag sa'yo. Ang ibig sabihin niyan, foreign, hindi lahi ng bayang Israel. So Gentiles din ang mga Samaritans. Kung kaya sinabi dun sa John chapter 4 verse 4, he must needs go through Samaria kasi nakaplano na sa isip ng Panginoon Kristo na kakausapin niya yung babae at hindi lang yung Samaritana kundi yung mga maraming Samaritans para maraming maligtas noong araw na yon. Doon tayo sa John chapter 4 verse 27. Ang sabi, and upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, what seekest thou, or why talkest thou with her? So, ito yung senaryo na yung babae, nakita niya yung mga disipulo. At madali siyang umalis. Pero nakapag-usap na sila ng Panginoon Kristo noon. Sabi dito, marveled o nagtaka yung mga disipulo ng Panginoon. Kasi walang dealings yung Samaritans at saka yung mga Hudyo. Pero hindi nila kayang tanungin ng Panginoon. No? Hindi nila ma-question. Pero sa puso nila marami silang questions. Later on, na dineclare ng Panginoon na i-share na sa lahat ng tao yung gospel sa buong mundo. Na nabanggit ko na sa part 1, di ba? Go ye therefore and teach all nations. Na kasama na yung mga Samaritans, kasama na yung mga Gentiles na bahaginan
ng gospel ng Panginoon Jesucristo, ng mensahe ng kaligtasan. Dito tayo sa Luke chapter 10 verse 33. Ang sabi dito, "But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him." Ito yung isang senaryo na ang Panginoon Jesucristo ay may nagtanong sa kanyang lawyer at nagbigay siya ng example tungkol dun sa The Good Samaritan, na merong isang lalaking naglalakad na siya ay nakasalubong ng mga robbers, ng mga magnanakaw, at siya ay sinaktan, ginulpi siya, sinugatan siya, at kinuha yung kanyang mga gamit. At iniwan siyang half dead, bulagta siya. By chance na merong isang priest na dumadaan papunta dun sa lugar na yon at nakita niya yung nakabulagtang lalaki. Lumihi siya ng landas para maiwasan niya yung lalaking nakabulagta. Okay? And then sumunod, meron namang dumaan isang Levite. Ganun din, nakita yon at lumiko din para maiwasan yung lalaking nakabulagta. Yung verse na nakafocus dito ay isang Samaritan na nakita yung lalaking nakabulagta. Iba ang reaksyon niya. Lumapit siya, tinulungan niya at binigyan yung mga pangailangan. Pinagamot niya pa yung lalaking iyon. Yung naunang dalawang lalaki, mga Hudyo yon. Yung isa priest, pare o saserdote. O yung isa naman Levite, lahi din yun ng Hudyo. Kino-compare dito na mas matino pa o mas mabait pa yung mga Samaritans kesa dun sa mga ibang maraming mga Hudyo. Yan ang nakakalungkot sa part ng mga Hudyo na maraming salbahe na walang pakialam sa kapwa nila. Actually, ang nagbibigay ng barrier dyan, yung walang dealings katulad ng Hudyo at Samaritano, na because of belief and religion, kung meron sa taong yon, diba? Kasi may mga religions na ay hirap silang kausapin tungkol sa Bible, hindi mo ma-sharean kasi because of their religions. May mga religion kasi na yung term na sarado kandado, imbis na sila ay mapalapit sa Diyos, sa Bible, lalo silang napapalayo. Yan ang nakakalungkot dyan. Hindi mahalaga sa Diyos at sa Panginoon Jesucristo kung anong lahi ng isang tao. Kung siya man ay Amerikano, Pilipino, Afrikano, di ba, maputi man, madilaw o mapula ang kanyang balat, lahat tayo ay iniibig ng Diyos dahil nilikha niya tayo sa kawangis niya. Ang gusto niya lang mangyari na ikaw ay lumapit sa Kanya, aminin mo na makasalanan ka, pagsisihin mo yung kasalanan mo, tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. So, maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.